Yun, magandang hapon sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa isa na namang video reaction mula sa inyong Lolo Mag. So yun, bumanat na naman si Lolo Ben Tulfo. Binanata na naman yung kanyang kapatid. Though, hindi naman niya binabanggit yung name, but alam na natin kung sino yun. Sino ba ang, di ba? Alam na natin kung sinong gumagamit ng tupad eh. So, yun. Pero siyempre, bago ang lahat, sa munang patalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Alright. Siguro po nakita niyo yung mga t-shirts, no? Tsaka yung mga mug. So, yun. Yan po ay gagawin ulit namin. Dati namin pong ginawa na charity. And priority po namin dito ay yung mga may sakit, no? Yung mga na-hospital. At yun po yung aming priority tinutulungan kahit naman noon pa po. So, hintay-hintay lang po tayo, no? Hinihintay lang po namin yung iba pang shares na ipupuhunan namin. And sana guys, supportahan nyo kami rito, no? At maraming salamat sa inyo. Okay, panoorin natin tong banat ni Lolo Ben, no? Kay Ginoong Rapi Tulfo. Ginoo. Si Rapi Tulfo. Okay, play natin yan. Tayo sa labas ng bansa, pinagtatawanan tayo rito. Well, let's leave it there. Dumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad. Hindi lang yan, Lolo Ben. Yung anak niya, yung Ched, ginagamit din. Ano yun natin? Ang tanong, sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresisya sa kanilang distrito or sa kanilang kinalalagyan? Paano kung yung mga pamilya nakikialam? Pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisawsaw, nakikiangkas. Angkas, sakay, sawsaw, butas. ASS, butas. Hole is butas. In Butas. English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido? Meron eh. Anak niya nga yung nag-distribute nung Ano ba yun? Distributor ba yun? Yung anak ni Rapi Tulfo? Pamangkin mo, Lolo Ben? Diba? Yung nag-distribute sa Cebu yata nangyari yun. Kasama yung mayor ng si Gungun ba yun? Gungun Gika. So, pwede. Diba? Pwede. At anumang kadahilanan, nagpapakita na sila ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil ang napagbibigay ng tupad ay mga nasa gobyerno, yung mga public servant because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan, pamilya man yan. Doon naman tayo, Lolo Ben. Public servant, kongresista, at saka senador, pwede sila mag-distribute ng tupad? Yung ba ibig mo sabihin? Ulitin nga natin. Papakita na sila ng kanilang kikiangkas. Angkas, sakay, sawsaw, butas. ASS, butas. Hole is butas. In English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido? At anumang kadahilanan, nagpapakita na sila
ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil ang napagbibigay ng tupad ay mga nasa gobyerno, yung mga public servant because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan. Pamilya man yan, anak man yan. Hindi mo kasi nilinaw, Lolo Ben, kung anong public servant eh. Baka yung sa Dole mismo. Kasi alam naman natin na pag ang politiko mismo ang nag-distribute niyan, bawal pa rin, hindi ba? Kasi nagagamit yan to promote yung karir nila sa politika. Di ba? So dapat sana po nilinaw ninyo, no? Kung sino yung public servant na sinasabi ninyo. Kasi yung pamangkin nyo, umi-epal nga, no? Gamit yung apelido ng kapatid ninyo at apelido nyo mismo. At yung mukha ng kapatid ninyo po ay nandoon din sa tupad na distribution sa Cebu. And yun nga po, yung isang pamangkin nyo rin, yung congressman, si Ralph, ginagamit naman po ang shed. Ang shed po ang ginagamit naman niya. So, mali din po yun. Di ba, Lolo Ben? Asawa man yan kung sino-sino yan. Ngayon nalalapit ng eleksyon. Susunod na taon, parami ng parami ang mga kaanak na mga politiko. Mga trapo. These folks are coming up with different strokes. Kanya-kanyang estilo. Kanya-kanyang estilo. Diskarte. Unti-unti na kaming binabaha sa bitag patungkol sa mga politikong dinidikit ang kanilang mukha sa mga tarpulin at sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan. Sila ay nakikisaw-saw, nakikiangkas dahil sila ay anak, dahil sila kapatid, dahil sila ay asawa, or anuman ang dahilan na gusto nilang makisawsaw yung tupad na dapat yung mga public servant na nagpapatupad magkus mga pamilya nila. So malabo talaga, no? Kasi parang binibira niya yung kamag-anak ng public servant. So parang sinasabi niya rito na okay lang kung si Rapi Tulfo mismo ang mag-distribute. Ganun ba? Diba? Yun ang pagkaintindi ko, ha? Tuloy natin. Verbal ba? Itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon. Shameful ang mga trabaho na to. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi. Tinatabla na ba kayo? Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at naman loob ng gagawa niyo? Well, let me go any further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional politicians afraid to speak up and have the courage to oppose their critical constituent or critical media, telling them exactly what they need to hear? And these trapos, they show shameful lack of courage to stop their family members who doesn't have any talent or know-how or no intelligence in what it is, the meaning of public servant. They think that they can cash on their last name and they think that their faces... Ayan, agree ako sa'yo dyan. Diba? Hindi siguro sila takot. Hindi dahil wala silang courage, kung hindi gusto rin talaga nila na lumaban yung kamag-anak nila sa politics. Sabi natin. They're associated because they came from the same clan, their last name. Shameful. Oh, they're using it. Sakit nun, Rapi Tulfo. Kapatid mo mismo, magsasabi sa'yo ng ganyan. Tuloy natin. Kung ikaw yung tinutukoy nito, ha? I don't know kung ikaw talaga tinutukoy nito. Wala siyang wala siyang specific na, di ba, na binabanggit eh. Tuloy natin. These traditional politicians should be ashamed of themselves for allowing their incompetent pea-brain family members, allowing them to distribute tupad. Oh my God! Ganon. Oh, imagine kung si Rapi Tulfo nga ang tinutukoy nito.
Ibig sabihin, yung anak ni Rapi Tulfo na nag-distribute ng tupad sa Cebu ay P-brain? Walang alam pagdating sa politika at sa paglilingkod sa bayan? Tama ba? Oh my gosh. Natin. Interfering, even encroaching, using their last name, and the Strapa allows their family to go ahead, do it. Because they have the same last name, and they're cashing on the last name. Shameful. Which is why the family dynasty and politics should be stopped. But then again, Agree. It should be stopped, dynasty. Diba? Eh yung kapatid mo kasi bumubuo na ng dinastiya. Actually, yung isang kapatid mo, si Erwin, nasa kongreso. Diba? Yung pamangkin mo si Rap, nasa kongreso. Si Jocelyn Kabit, nasa kongreso. Diba? Kapatid mo, nasa Senado. Eh, ikaw, Lolo Ben, anong plano mo? May plano ka ba? Kaya ka bumibira ng ganyan? Well, malalaman naman yan next year. Kaya natin. there are exemption. There are exemption to the rules. There are politicians who are, you can consider them dynasty, but they have the brains, the courage, the passion, the dedication, and they can serve. But there are those, they don't have this. They don't have the courage. They don't have, not even unable to articulate, communicate themselves. Pero, ginagamit lang po ang kanilang apelyido. Siguro kung may anak ako na ganyan, tapos ako nasa politiko, ahampasin ko. Sasabihin ko, Ang problema, Lolo Ben, nag-declare pa nga, nagkaroon ng party. Dineclare niya yung kanyang anak na balang araw ay maging congresswoman. Hindi pinalo, Lolo Ben. Ikaw na kaya pumalo. Hampasin mo. Ikaw na kaya humampas. huwag ka nang pumasok dito, baka mapapahiya ang pamilya natin. What? Subalit yung mga ibang politiko. What? Tuloy natin. Balik natin. Tapos ako nasa politiko, ahampasin ko. Sasabihin ko, huwag ka nang pumasok dito, baka mapapahiya ang pamilya natin. Subalit yung mga ibang politiko na may utak, pero siguro sa genes, yung talino na ipapasa nila sa kanilang mga anak, nakita yung pagiging tapat doon sa kanilang pagsiservisyo sa bayan dahil may puso, madaling takbuhan, madaling puntahan. Totoo, may talino. O pwede yun. E paano yung wala? Gusto lang makisawsaw, gusto makiangkas dahil apelyido tayo. Ang kakapal na mukha nyo. That was my case. See ya. Well, nakakagulat din yung revelation na yun. Kung si Rapi Tulfo nga yung tinutukoy niya rito, well, bobo yung anak ni Rapi Tulfo, yung babae. Hindi ko maalala yung pangalan nun eh. Ganun ba? Lolo Ben? Kasi hindi mo binanggit kung sino yan eh. Kung sino yung public servant na yan na gumagamit ng tupad. Diba? So, well, dun sa sinasabi mo na sana ma-stop na yung dynasty, political dynasty, agree naman ako sa iyo dyan. Kasi nagagamit na lang talaga ang politika sa sariling kapakanan ng buong pamilya para magkatrabaho sila. Para magka-power. Kasi kapag ka kasi may pera ka na, importante pa rin yung power sa mga mayayaman. Bagay, hindi naman lahat kagaya natin mag-isip. Kasi mayaman na, hindi pa masatisfy na mayaman na sila. Gusto pa ng power. Yun kasi yun. So kapag buong pamilya mo ay nasa politics, so super power na kayo. Diba? Kagaya ng kapatid mo. Bandang huli niyan, si Tungol,
Yung anak niya, asawa ni Tungol, magko-congresswoman. Si Tungol kaya? Si Garrett. Ano kaya ang tatakbuhin? Okay. Muli, isang maraming salamat sa inyo lahat mga ka-MUG. At siyempre, huwag natin kalilimutan na masya lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin na sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.